Ito ang kasaysayan ng isa sa pinaka-kontrobersyal na tao ngayon sa Pilipinas. Totoo bang inagaw ni Jose Manalo ang dati niyang nobya na ibi-babe dancer na si Marjean? Totoo bang alam niya ang masamang sikreto ni Tito Sotto? Totoo bang sinugod ng kanyang asawang si Jackie ang hinihinala niyang kabit nito at kapwa-host na si Leila Kuzma sa isang TV show? Sino-sinong mga sikat na artista ang nakaugnayan niya? Naghihirap na nga ba siya ngayon? Kaya siya naglalabas ng mga kontrobersiya. Kilalanin natin si Anjo Iliana. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Panimula, si Andres Jose Garchitorena Iliana Jr. o mas kilala natin sa kanyang screen name na Anjo Iliana ay ipinanganak noong April 24, 1968 sa Santa Mesa, Manila. Anak siya ni na Andres Iliana Sr., isang sundalo, at si Vicky Garchitorena Iliana, isang housewife. Ang kanyang lolo sa kanyang mother's side ay si Mariano Shero Garchitorena, isang politikong Pilipino na may lahing Spanish at French. Ang ama naman ng kanyang lolo ay si Don Andres Garchitorena. Naging miyembro si Don Andres ng revolusyonaryong grupo na pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo sa Hong Kong noong Spanish-American War at nagsilbi siya bilang governor ng Camarines Sur. Si Anjo ay panganay sa 5 magkakapatid na lalaki. Sumunod sa kanya si Robbie, si Polly, si Jomari at si Raya. Lahat sila ay nakapasok sa showbiz at politika. Pagpasok sa showbiz, wala daw kahilig-hilig si Anjo noon sa showbiz. Katunayan ay hindi pa nga daw niya kilala ang karamihan sa mga sikat na artista noon dahil puro basketball ang kanyang pinanonood at ang tanging pangarap lamang niya ay maging isang professional basketball player. Naging manlalaro siya ng San Sebastian College kung saan una siyang nakita ng talent manager na si Douglas Quijano. Nilapitan siya nito at binigyan ng calling card. Nang tingnan niya ay naroon ang pangalan ng ilang bigating mga artista na nalaman niya ay mga kilalang artista na pala. Sinubukan pa rin naman ito ni Anjo. Gaya ng mga kapanahunan niya ay nag-audition siya sa youth-oriented TV show na That's Entertainment habang patuloy niyang sinusubok na maging professional basketball player. Sa kanyang pagpasok sa showbiz ay nakilala din niya ang ilang mga artista. Kasama na dito si Richard Gomez na naging kaibigan niya. Noong panahong wala siyang trabaho bilang artista ay naging ala-alalay siya nito. Sumasama siya kay Richard sa mga shooting nito. Kasama din daw siya nito kung saan kumakain, gumigimi, at kapag naman daw antok na ito ay si Anjo na ang nagmamaneho para kay Richard. Masaya din daw dito si Anjo sa kanilang pagiging barkada na halos magkapatid na ang turingan. Pero noong 1984, 16 na taong gulang lamang si Anjo ay nagkasakit ang ama niya. Naparalisa ito dahilan upang hindi na makapagtrabaho. Isang araw, kinausap si Anjo ng kanyang ama sa kwarto nito. Lumuluhang sinabi sa kanya na siya na ang tatayong padre de pamilya. Isang bagay na hindi man niya lubusang naiintindihan ay alam niyang mabigat dahil alam niyang mabigat ito para mapaiyak ang isang sundalo. Paglabas niya ng kwarto ay tsaka lamang niya biglang naisip kung gaano kabigat na responsibilidad ang iniatang sa kanya. Paralisado na ang kanyang ama. Walang trabaho ang kanyang ina. High school pa lamang ang natatapos niya at may 4 pa siyang nakababatang mga kapatid na mga nagsisipag-aral din. Dahil dito ay naisipan ni Anjo bilang panganay na anak na magseryoso sa showbiz upang magkaroon ng trabahong mapagkakakitaan. Kinausap niya ang kanyang talent manager na si Douglas Quijano na kung maaari ay bigyan siya ng mga assignment. Nagumpisa siya sa pagiging extra at supporting roles sa drama. Ang unang pelikulang kanyang napasok ay ang Hinugot Ka Lang sa Langit na pinagbibidahan ni Maricel Soriano at sa direksyon ni Ishmael Bernal. Wala daw siyang dialogue sa pelikula. Lalabas at papasok lamang siya. Pero halos nag-back out siya sa kanyang nasaksihan. Sa isang rehearsal ng movie ay nakita niya si Maricel Soriano kasama ang direktor na si Ishmael Bernal. Maya-maya lamang ay nagalit daw ang direktor at pinukpok si Maricel. Nasabi daw ni Anjo noon sa kanyang sarili, ay Maricel Soriano na yan, sinasaktan ng direktor. Ayoko na mag-artista. Pero sa kabila nito ay hindi siya naging mapili sa
trabaho. At kahit anong genre ang ibato sa kanya, mapadrama man, horror o comedy, basta binigyan siya ng role, ay pinagbubutihan niya dahil siya na ang tagapagtaguyod ng kanilang pamilya. Uso noong panahong iyon ang mga sitcom. Nang mailagay siya sa mga ito ay nadiskubring mayroon din siyang natural na talento sa pagpapatawa. Dito na nagsimula ang pag-transition niya papuntang comedy. Ang pinakamalaking turning point sa kanyang karera ay nang mapasama siya sa Eat Bulaga, ang longest running noontime show sa bansa. Noong 1998, opisyal na siyang naging co-host ng Eat Bulaga, kung saan lalo pang lumawak ang kanyang fanbase. Sa loob na mahigit 21 taon, siya ang isa sa pinakapaboritong host ng programa bago siya nag-resign noong 2020 dahil sa pandemya. Pagpasok sa politika. Noong 1998, tumakbo siya bilang konsehal ng Parañaque City at nanalo. Naging inspirasyon niya umano ang kanyang pamilya at mga karanasang nakita sa komunidad. Muli siyang nanalo sa parehong posisyon pagdating ng 2001. Ayon sa mga ula, nakatuon siya sa mga programang pangkabataan, sports development at anti-campaigns. Taong 2004, tumakbo siya bilang vice mayor sa lugar at nanalo. Pagdating ng 2007 at 2010, sinubukan niyang tumakbo muli sa pagka-vice mayor at natalo. Pagkatapos ng termino niya sa Parañaque, lumipat siya ng tirahan at tumakbo naman sa Quezon, kung saan muli siyang nanalo bilang konsehal ng 5th District mula 2013 hanggang 2019. Sa panahong ito, ay hindi na siya kumuha ng iba pang gig sa showbiz bukod sa pag-host sa Eat Bulaga upang mapagsabay niya ang showbiz at politika. Dito din nagsimula ang hindi nila pagkakaintindihan ni Tito Soto. Kwento ni Anjo, kinausap daw siya ni Tito Soto noong huling termino niya bilang konsehal na kung pwede bang ipalit sa kanya ang isang Castelo bilang konsehal, pero ayaw daw ng vice mayor noon na si Joy Belmonte dahil mas gusto nito si Anjo. Usapan daw kasi nila na pagka naging konsehal si Castelo ay aatras na at wala nang kalaban ang kanyang vice mayor na si Gian Soto. Kinausap daw ni Anjo si Belmonte pero hindi ito pumayag na umatras siya. Nang kausapin daw ni Anjo si Tito Soto ay minura daw siya nito. Hindi daw siya nakipagtalo noon dahil kasama niya sa trabaho sa Eat Bulaga si Soto at itinuturing niyang parang ama na din. Isa pang ikinasama ng loob niya ay hindi man lang daw siya ipinagtanggol ni Tito Soto nang bakbakan sila ni Raffy Tulfo. Kahit pinalalabas nitong matapang siya, kapag daw malalakas na tao na ay kakalimutan na ang maliliit na taong kaibigan niya. Kapatid daw niya ang ipinatulfo pero dahil mas sikat siya ay mas diniin siya ni Raffy upang pagkakitaan. Mali-mali daw ang ibinintang na pinalalabas silang scammer. Ito ay matapos lumapit sa programa ni Raffy Tulfo ang ilang estudyante upang ireklamo ang Iliana College na siyang pag-aari ng magkakapatid na Jo Marie, Anjo at Ryan Iliana dahil nag-ooperate umano ito ng walang permit mula sa TESDA. Galit si Anjo dahil pinalalabas daw ni Raffy na iligal ang eskwelahan nila. Idiniin niyang mayroon daw silang papele sa kanilang building. Lumipat lamang daw sila ng building kaya natagalan. Hindi niya natapos ang sasabihin pero maaaring ito ay ang permit. Sayang daw ang mga estudyante natutulungan nila na makapag-aral ng libre dahil ginamit lamang sila ni Raffy Tulfo upang kumita na nagdulot ng pagkakasara ng kanilang eskwelahan na 13 years nang nag-ooperate. Ang mga estudyanteng nagreklamo pa umano sa programa ni Raff ay mga hindi naka-enroll kaya hindi niya alam kung ano ang motibo ng mga ito at bakit ganoon na lamang ang pagpapahalaga sa mga ito laban sa libu-libong na pag-aral na nila. Mga nakarelasyon. Number 1, Lotlot de Leon. Si Lotlot de Leon ay ang first love ni Anjo. Mahal na mahal niya si Lotlot at labi siyang nasaktan sa malapelikula nilang love story. Naging sila ni Lotlot nang si Lotlot ay may pangalan na sa showbiz at si Anjo naman ay ala-alalay pa ni Richard Gomez. Marami daw ang tutol sa kanilang pagmamahalan kasama na ang handler, manager, pamilya, kamag-anak at mga kaibigan ni Lotlot. Isang bagay na naiintindihan na daw niya kung bakit sa paglipas ng panahon. Natapos ang pakikipaglaban nila para sa kanilang pagmamahala. Nang matapos ang ilang buwang hindi niya mahagilap si Lotlot ay natawagan din niya ito. Pero imbis na tuwa ay labis na kalungkutan ang kanyang mababalitaan. Sa kabilang linya ay sinabi daw ni Lotlot, "Sorry Jo,
Anjo, ikakasal na ako. Parang gumuho daw ang mundo ni Anjo sa bigat ng nararamdaman niya. Nakaget over lamang daw siya dito dahil naging busy na siya sa kanyang karera. Number 2, Kris Aquino. Isang nakakatawang kwento naman ang love story nila ni Kris Aquino na 3 weeks lamang ang itinagal. Nagkaroon daw sila ng 1 o 2 movie. Isa na dito ay ang Pempe ni Sara at Ben noong 1995. Sa pagsasama nila sa proyekto daw sila nagkamabutihan at naging sila. Isang araw, dumalaw siya kay Kris. Dala niya ang mga imported roses galing Baguio na may mahahabang stem. Pagdating niya sa bahay ni Kris, ay may nakita siyang mga rose. Nang tanungin niya kung saan galing, ay sinabi daw ni Kris na galing ito kay Robin, na boyfriend niya. Nagulat daw si Anjo at napabulalas ng, "Boyfriend mo si Robin? Boyfriend mo rin ako?" Kung saan masayang sinagot ni Kris na, "Yeah, including Aga." Ang sinasabi niya ay si Aga Mola. Sinabi daw ni Anjo kay Kris na maging magkaibigan na lang sila. Dito na nagtapos ang 3 linggong pagiging magkasintahan nila. Naging malapit naman silang magkaibigan. Naroon si Anjo upang bigyang suporta si Kris habang dumadaan ito sa pagsubok nang ipagbuntis niya ang kanyang panganay na si Joshua. Anak niya ito sa aktor na si Philip Salvador na talaga namang inilaban ni Kris ang kanilang pagmamahala. Naging magkumpare pa sila ni Kris dahil kinuha siyang ninong para kay Joshua. Nagkaroon lamang daw ng lamat ang kanilang pagiging magkaibigan nang mag-away si Kris at ang isa pa niyang matalik na kaibigang si Joey Marquez. Aminado siyang kinampihan niya si Joey na siyang naging dahilan ng pagkakasira ng kanilang pagkakaibigan ni Kris. Pero binabati pa rin naman daw siya nito kapag nagkakasalubong sila. Hinihiling niya ang kagalingan sa pinagdadaanan ngayon ni Kris sa kanyang kalusugan at nag-iwan siya ng mensahe na marami ang nagmamahal sa kanya. Number 3, Cheryl Cruz. Nagsimula ang kanilang pagmamahalan sa set ng pelikulang Milyonaryong Mini noong 1996. Naging sweet at maalaga daw si Cheryl sa kanya na siyang sobrang na-appreciate niya. Ang alagang ito daw ay hindi niya naranasan sa iba pa niyang mga girlfriend. Bimoy na din ang tawag ni Cheryl sa kanya. Ito ay palayaw ng kanyang pamilya kay Anjo. Dumating ang puntong dumadalaw at tanggap na si Anjo ng pamilya ni Cheryl, pati ang ama nitong late actor na si Ricky Belmonte. Dinadala at ipinakilala na din ni Anjo si Cheryl sa kanyang mga magulang at kapatid. Dahil mga nasa hustong gulang na, ay dumating na din ang usapan nila sa kasal hanggang sa inalok na niya ng kasal si Cheryl na agad umuo. Pero nakarana si Anjo ng cold feet o yung pagdadalawang isip at pagnanais na mag-back out bago ang kasal. Natanong niya bigla kung handa na ba siya bilang panganay at pangunahing tagapagtaguyod ng kanilang pamilya ng ama niyang baldado, ina niyang walang trabaho at 4 niyang kapatid na nag-aaral pa. Napakalaki pa ng responsibilidad ni Anjo sa kanyang pamilya. Naisip niya kung ano ba ang mangyayari sa kanyang pamilya kung sakaling bubukod siya, at mas lalo pa siyang pinanghinaan ng loob nang sinabi ni Cheryl na kailangan niyang kausapin ang kanyang tita Susan Roses at tito Ronnie o si FPJ bago sila magpakasal. Si Susan Roses ay kapatid ng ina ni Cheryl. Natakot daw si Anjo dahil kapag kinausap niya ang tito at tita ni Cheryl ay seryoso na talaga ang lahat. Pero mas natakot daw siyang kausapin si FPJ. Tinatakasan daw kasi niya ito kapag nag-aayang mag-inuman o kung ano pa man. Baka daw galit ito sa kanya dahil tinatakasan siya at baka bugbugin siya. Kinausap niya si Cheryl na gusto niyang makipag-cool off muna. Natural lamang na napaiyak ito at tinanong ni Cheryl kung bakit. Dito na ipinaliwanag ni Anjo na nabibilisan siya sa mga pangyayari at marami pa siyang responsibilidad sa kanyang pamilya. Naintindihan naman daw ito ni Cheryl at pumayag siya. Nangako naman si Anjo na magsasabi siya kapag handa na siya. Kwento ni Cheryl, umalis siya papuntang Amerika upang subukan doon. Pero nagtampo daw siya kay Anjo dahil nalaman niyang nakabuntis ito ng ibang babae, kaya tuluyan nang natapos ang kanilang relasyon. Pinanagutan ni Anjo ang babae at si Cheryl naman ay nakatagpo ng nobyo sa Amerika at nagpakasal doon. Nagkaroon siya ng isang anak. Si Anjo naman ay nagkaroon ng 4 na anak. Nagpaliwanag naman si Anjo na wala na daw sila noon ni Cheryl. Nag-cool off daw sila at hindi niya alam na pumunta ito ng Amerika. Ang alam daw niya ay wala na sila nang makatagpo siya ng ibang nobya na kanyang nabuntis. Aniya,
Siguro akala niya nung nag-cool off kami dahil nakabuntis ako. Siyempre, nakabuntis ako, pananagutan ko. At baka masakit sa kanya yon. Noong 2016, 10 taon matapos ang kanilang paghihiwalay ay bumalik ng Pilipinas si Cheryl at muling nag-cruise ang kanilang landas sa studio ng GMA7. Natatawang ikinuwento ni Anjo na akala niya ay okay at tapos na ang lahat ng nangyari sa kanila. May eksenang sasampalin daw siya ni Cheryl. Nang mag-take na daw ay iba ang lakas ng sampal ni Cheryl na para bang inilabas nito ang lahat ng 10 taong galit nito sa kanya. Take 2. Nang sampal, akala ni Anjo ay hihinaan na ni Cheryl dahil nailabas na niya ang sama ng loob, pero kasing lakas pa rin daw nang naunang sampal ang dumampi sa kanyang mukha. Dahil dito na daw niya tinanong si Cheryl kung may problema ba siya. Sinagot ni Cheryl na meron. Dito na naintindihan ni Anjo na may naiwan siyang sakit sa kalooban ni Cheryl. Humingi siya ng paumanhin at pinatawad naman siya ni Cheryl. Sa sumunod na taon ay muli nilang sinubukan na ipagpatuloy ang naudlot nilang pagmamahala dahil noong panahong iyon ay pareho na silang hiwalay sa kani-kanilang mga asawa. Pero panandalian lamang ito dahil nalaman ni Cheryl nakasama pa ni Anjo sa iisang bahay ang kanyang ex-wife. Kahit pa ayon kay Anjo ay hiwalay na sila at natutulog sa magkaibang kwarto. Nananatili lamang daw silang magkasama sa iisang bahay para sa mga anak nila. Number 4, Jackie Manzano. Si Jackie Manzano ay ipinanganak noong March 31, 1981. Dati siyang aktres na nakarelasyon ni Anjo noong 1996 at mayroon silang 13 years age gap. Nabuntis ni Anjo si Jackie at nagpakasal sila sa Las Vegas, Nevada noong taong ding iyon. Nagkaroon sila ng 4 na anak, pero pagdating ng April 2008 ay inamin ni Anjo na hiwalay na sila ni Jackie at magfa-file na ng divorce sa Las Vegas, kung saan sila kinasal. Mutual decision daw ito dahil matagal na daw silang may hindi pagkakaintindihan sa kanilang relasyon at maraming beses nang on and off ang kanilang 13 years na pagsasama. Wala naman daw third party sa kanino man sa kanila. Number 5, Leila Kuzma. Si Leila Kuzma ay isang aktres. Dati siyang naging cast sa sikat na fantaseryeng Encantadia bilang isang kontrabida mula sa kaharian ng Hattoria. Lumabas ang issue ng pagkakalink ni Leila kay Anjo nang maibalitang sinugod daw siya ng asawa ni Anjo na si Jackie Manzano sa taping ng K, The 1 Million Peso Video Cake Challenge. At hiniling pa daw ni Jackie na tanggalin sa Itbulaga si Leila. Sa panahong iyon ay 3 taon nang magkatrabaho si Leila at Anjo, pero itinanggi niyang nagkaroon sila ng relasyon at ipinagtataka pa daw niya kung bakit siya nailink dito. Hindi din daw siya sinugod ni Jackie. Natanggal siya sa Itbulaga dahil hindi na ni-renew ang kanyang kontrata. Number 6, Margine Maranan. Si Margine ay dating dancer sa Itbulaga mula sa female group na EB Babes. Ikinasal siya sa Itbulaga host na si Jose Manalo noong December 17, 2024. Pero nito lamang November 10, 2025 ay naglabas ng pahayag si Anjo Iliana sa TikTok laban kay Jose Manalo. Aniya, inahas lamang ni Jose Manalo sa kanya si Margine. Noong naghiwalay daw sila ng kanyang dating asawa ay naging nobya niya si Margine at nag-live-in pa daw sila ng 1 taon. Nagkaroon daw sila ng lover's quarrel at nagsumbong si Margine kay Jose Manalo habang naiyak. Pinagalitan daw ni Jose si Margine at sinabing hiwalayan si Anjo dahil may asawa na ito. Sinunod naman daw siya ng babae at doon na inahas ni Jose si Margine. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Anjo Iliana? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.